everyone! For today's video, let me share to you our Airbnb experience, yung pinagstayhan namin sa France. By the way, ito yung paligid niya. Pauwi kami nito galing sa Paris, nag-ikot-ikot. So, nilalakad lang namin galing sa metro station kasi di naman uso dito yung trike, pero inurasan ko mga 10-minute walk from the house to the metro station. So, ang saya lang din maglakad kasi ang peaceful dito. Walang masyadong tao kang nakikita, walang masyadong sasakyan, ganon. Tapos, yung mga sasakyan nila nakapark lang sa kalsada kasi yung ibang walang parking sa loob ng property nila. Yung iba naman, mas preferred nila kasi madaming gamit sa garahe, ganon. Pero malinis at magaganda yung mga bahay. Ganyan yung mga itsura ng bahay nila. Sobrang peaceful talaga. Ito yung mga naalala kong memories kaysa dun sa pinaka-city. By the way, outside the city of Paris na pala to. Malayo ito sa mga attractions. Ang address niya ay sa Rue de Bleuts, Créteil, Ile de France. I don't know if I pronounce it correctly. So, nakita namin to sa Airbnb. Mura lang kasi siya for 4 days, 3 nights. Nabayaran namin ay around 18,000. Good for 4 persons. Pero 3 lang kami. So, makakompare ko siya sa mga hotel sa Paris mismo kasi nag-book din kami ng 1 night kasi napaaga yung dating namin sa Paris. At hindi available yung Airbnb nung a day before nang binook namin. Kaya, napilitan kaming mag-book sa hotel doon. So, later, ipapakita ko din yung hotel na na-book namin for comparison. Ito pala yung address at book namin sa Airbnb. Si Steve yung host dyan. Siya yung may-ari. Hindi talaga namin nakita yung host or yung owner ng house kasi gabi na kami nakarating. Kaya, nagbigay lang siya ng detailed instruction paano kami makapasok. Kasi yung mga lock ay more on numbers. So, makikita nyo, yung gate ay may number lang din. So, ayan. So, lakad pa tayo pa house talaga, hindi pa ito. Nung dumating kami nung gabi, umiilaw naman ang solar lights pag may dumadaan na tao, kaya hindi madilim. So, ayan, madaming solar lights sa paligid. Tapos, may isa pang maliit na gate. Pero, walang lock ito. So, ito na yung lugar. Pasok tayo. May gate ulit. Ito yung paligid niya. Up and down siya pero ibang unit naman ata yung sa taas. Kasi pagpasok sa loob ng bahay, wala namang hagdan paakyat. So, sa baba lang talaga. Ganito yung lock niya. Yan. So, ito may tangki ng tubig na parang plastic pero durable. Pero maganda itsura niya, ha? Tapos may table sa labas. At dito sa gilid parang sala. Kung gusto mo mag-chill-chill, ganun. Ang ganda lang, ang laki. So, pasok tayo sa loob. May mga ganitong appliances sa loob ng bahay. Heater ata to, not really sure. Walang nito sa Pilipinas eh. So, yan, pagpasok mo sa gilid, may kusina. Isa lang yung room nito at may isang bed. Walang pull-out nito sa ilalim. So, basically, dalawa lang talaga ang kasya sa isang room. So, medyo makalat lang ang aming mga gamit, pero spacious siya. Ito naman yung cabinet sa gilid. Yan, malinis. Malaki yung cabinet. Madami kang pwedeng malagyan, especially kung matagal talagang magstay. May mga dividers at may plancha na din. Sliding door ang kanilang cabinet. Dito, meron ulit yung appliances na heater na di ako sure kung ano. At may lamp din sa gilid ng bed at may table din. Next, punta tayo sa sala. So, ito yung sofa na naging kama. Good for 2 din to. So, pwede hanggang 4 persons dito. Tapos, madaming unan. Meron silang TV at malakas din yung kanilang wifi. May mga drawers din. Meron pa ulit cabinet dito. So, sagana sila sa cabinet. May mga rules sila at may tissue na din na na-provide. Meron pang kaunting toys para sa mga kids, kung may kids kang dala. At andito yung mga panlinis at breaker. May salamin na hindi ko halos abot. Ang taas kasi. Now, punta tayo sa kitchen. Oh, meron na naman ulit nito. So, ito yung kanilang kusina. Kompleto sa gamit. Wala ka nang hahanapin pa. May mga condiments pa dito. May coffee maker. Meron silang lutuan at madaming lutuan kung ano man ang lulutuin mo.
may garbage bag, diba, kompleto. So, wala ka nang hahanapin pa. Bumili pala kami ng bigas sa mga supermarket. Meron naman yung per kilo na nakapack, ganun. Akala namin walang rice dito sa Paris. Madami pala. Ba't iba yung pa nga yung mga klase nila eh. Tapos, sa ulam naman, madami namang frozen na mga bacon, chicken at shrimp. So, yun ang mga binili namin. Tapos, prito-prito na lang at init-init na lang, ganun. Madami ding fruits na tinda at sakto lang din yung price, pati mga salad, klase-klaseng salad meron, ang sasarap din. Kaya kahit vegetarian kami, busog palagi kasi madaming mabibili sa supermarket nila. Tapos punta tayo sa CR. Ang laki ng CR nila, sobrang spacious ng house. Para sa isang family compared sa hotel dun sa pinagstayhan namin ng unang night. Sa loob, merong cabinet at may salamin na malaki. Sa kabilang side naman, ito, may mga cabinet din. Ito yung pinto, sliding siya. Tapos, dito naman yung shower. Ang bongga ng shower. Ang dami. Pwede ka pa mag-shower dito sa gitna. Ito, meron ito. Di ko alam kung ano to. Tapos, ito yung CR nila. Merong lababo, maliit. Pero walang bidet. Bowl lang talaga. So, tissue lang kanilang gamit. Kaya anywhere, laging may tissue. Dito pala sa loob ng cabinet na to, merong first aid kit, meron ding blower. So, sulit talaga siya. At masaya yung memories. Ito naman yung sa one night na pinagstayhan namin sa Paris. Ito yung hotel. Tapos pagpasok mo, hagdan agad. Tapos sa gilid, yung parang lobby nila. At ito yung room. Ang liit lang talaga nito. Lalo yung CR at shower. Parang tulugan lang talaga. At mahal namin to na book. Mga 150 to 160 euros ata to. Basta nung kinonvert namin mga 11 to 12k. Ang mahal, diba? Tapos ganun lang kaliit. So mahal talaga pag sa Paris. By the way, yung pamasahe pala namin from Paris to Airbnb na pinagstayhan namin since marami kaming bagahe. Hindi kami nag-train, hindi kami nag-bus, or hindi kami ng car. Ang ginamit namin is Uber. So, nung nag-book kami ng Uber, madaming beses kami nag-book pero ang problema lang ay hindi nila ina-accept. Siguro kasi malayo talaga. Parang province na kasi siya. Mga 45 minutes away from the city. Ganon. And ang pamasahe namin is nasa 80 euros. So, yun ang may isang Uber driver na hindi niya kinancel. Pero nakailang beses na kaming mag-book. Tapos, siya na lang din yung kinontak namin nung pabalik na kami. Papunta na kaming airport. Pabalik na ng Pilipinas. So, nagbayad kami ng I think 90 or 100 euros yung binayad namin. Kasi sinundo niya talaga kami. So, hindi na kami nag-book ng Uber. Kinontrata na lang namin. Pero, nung wala na kaming bagahe, yun, nag-metro, nag-bus, gano'n. Kasi napaka-convenient. Pero nung sobrang dami kasi namin bagahe, mga 6 luggages, at sobrang hirap i-commute nun, lalo kung gabi na kami nakauwi na din. So, ayun. Pero okay na din. Sulit talaga siya compared sa doon sa Paris ka talaga mag-book ng accommodation. Kasi paglabas mo parang ang gulo. Tapos yung pagkain, though marami namang kainan talaga anywhere. Kaso mahal. At madalas, lang talaga siya. Hindi siya pwedeng magluto and so on. At least sa pinagstayhan namin, though malayo siya, pero nasulit namin kasi pwede kami magluto. Kumbaga nakatipid pa rin kami. At some point sa food, kasi hindi na kami lalabas para kumain. Tapos ang mahal kasi talaga ng food. Siguro mag-spend ka ng 1,000 pesos. For example, nung nag-order kami, nasa 1,000 pesos yung burger with fries. So, medyo mahal. So, yun pa lang yun ha. So, kung meal na talaga, yun, mas mahal pa. May may drinks. So, yun lang. So, you might want to consider itong aming na-stayhan
para sa akin, sulit siya at masaya siyang experience. Lalo sa paglalakad, sa umaga at saka sa hapon, parang ang saya ng feeling. Compared to naglalakad kami sa Paris na sa city talaga mismo, parang nakakatakot. So, ayun lang. Sana makatulong ito na makapili kayo ng accommodation pag mag-visit kayo sa Paris Station.